Ay, nako. Ayun mga idol, no? So medyo problemado tayo dito sa ating solar setup ngayon, no? Welcome back idol, mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. So magto-total renovation na naman tayo dito. Total rewiring na naman tayo dito sa ating solar setup. Kasi dito sa ating existing na solar setup mga idol, as in install and forget na to. So hindi tayo nagkakaproblema. Kaya halos hindi ko na ginagalaw. No? Araw-araw wala lang. Tinitignan ko na lang kung ilan pa yung percent ng baterya. And then tinitignan ko na lang yung performance ng kanyang harvest ng kanyang solar panel, no? So ito medyo problemado na naman ako dahil dahil i-rewiring na naman natin, no? So ito na nga, dumating na yung ating metal enclosure na gagamitin sa ating solar setup mga idol. And talagang mapipilitan na tayong ayusin yung ating solar setup. Well anyway, ilang ano na rin kasi, ilang months na rin na ganito yung itsura ng ating solar setup. So napapanahon na rin siguro, kaya siguro tayo pinadalahan ni DE ng inverter para sabihin na ayusin na natin yung ating solar setup, no? Bakit ba naman kasi kapag ka ikaw ay isang installer, well hindi naman siguro lahat, no? Siguro sa akin lang or ano lang, pero kadalasan kapag ka ikaw ay installer or mekaniko or ano man, hindi maayos yung setup, no? Bakit ba naman kaya? Pero bakit sa mga gawa natin sa ating mga client is napakaganda, pero bakit yung sarili nating setup, well, hindi naman lahat, siguro sa akin lang. Bakit sa ang sariling setup medyo magulo. So, ito na nga, it's time na siguro na ayusin natin yung ating solar setup para medyo gumanda-ganda naman. So, ito na nga mga idol, yung metal enclosure natin para mas clean looking yung ating magiging outcome ng ating solar setup. Ito, umorder tayo ng metal enclosure. So ito na yung gagamitin natin mga idol sa ating solar setup, no? So pinag-iisipan kong mabuti kung ano yung the best na setup para naman maganda yung itsura ng inverter natin. Hindi naman pwedeng sasalpak na lang natin, tatanggalin natin yung luma, sasalpak natin itong bago. Parang ang ano naman, ang weird. No, weird. Hindi naman. Siyempre, magbabaklas na rin lang tayo ng ating inverter. Maglalagay tayo ng mas modelo. Siyempre, ayusin na natin, no. So, ito metal enclosure para hindi naman pasukin ng mga kung ano-anong alikabok at butiki, pamahayan ng kung ano man dyan. Ito nga, pinag-iisipan ko nga mga idol kung saan ako bubutas, no? Kasi bubutas tayo dito sa ating metal enclosure. Ito kasi walang mga ano to mga idol, walang gaanong mga butas-butas na ganyan. Iisa lang ito dito lang sa baba. So i-customize ko ito, i-customize ko yung kanyang pagkakagawa para dun sa daanan ng mga wirings natin, no? So pinag-iisipan ko mabuti, halos 3 oras na akong nag-iisip dito mga idol ng klaseng butas or kamada ng ating mga magiging wirings dito, no, para maganda-ganda at maayos-ayos yung kalalabasan ng ating setup. So ito, sigurado nito install and forget na naman natin to dito sa ating bahay, kasi ganun naman si DE mga idol, once na na-install mo na yan, once na nagawa mo na yung mga dapat na settings dyan at maganda yung pagkakagawa, wala talaga kayo magiging problema. Ako na nagsasabi, install and forget yan mga idol. Kasi wala, pagka na-set mo na yan, bahala na siya na trumabaho, no? Sa inyong mga
load or distribution. So bahala na siya na tumatrabaho sa sa mga load nyo. So wala na kayong kailangan mga buting-tingin dyan. Pero na lang talaga kung hindi kayo ganun mabilis or hindi kayo ganun madaling masatisfied, no? So bubuting-tingin nyo talaga yan. Pero sa akin usually kasi kapag na-set ko na yan at okay na yung performance niya, so wala na tayong gagawin dito. So yun yung experience ko dito sa paggamit ko ng DAE, no? So noon pa man mga idol, hindi pa tayo gumagamit ng DAE. Nakita nyo naman sa aking mga masugid na manonood, no? Marami naman tayong pinagdaanan ng mga brand ng inverter, no, na nagamit. So dito kay DAE, nung nagamit ko to is halos wala na tayong ginagawa. Kasi okay na ni. Siya nang bahala eh. Kung full charge na yung battery nyo at meron pa kayong harvest, so yung harvest nyo pumupunta na lang sa load nyo. For example, 500 watts lang yung load nyo and then 5 kilowatt yung solar panel nyo. So 500 watts lang yung ibibigay niya sa load nyo. So ganun lang, vice versa. Kung kailangan mag-charge lang siya. So magiging setup natin dito mga idol is off-grid lang tayo dito. Hindi tayo dito ng grid. So yung grid natin magiging backup lang as in, pero totally naka-off lang yung ating grid dito mga idol. Kasi yung current na setup natin dito sa ating solar is kayang-kaya naman niya i-handle yung ating mga load, no. So tsaka lang naman pumapasok yung grid dito mga idol sa aking DAE, sa aking existing na DAE. Kapag ka talaga rainy season, dahil nga medyo hindi ganun kalaki yung harvest natin kasi nga rainy season, hindi natin nakukuha yung 100% na harvest natin, no. So nabibitin yung ating baterya. At the same time, hindi naman ganun kasi kalakihan yung ating battery bank dito, and then puro dagdag tayo ng mga appliances, so nabibitin yung ating battery. Pero okay lang kasi medyo malaki-laki pa rin naman yung ating natitipid, no. So sa mga hindi pa nakakaalam mga idol, ang bill na lang natin dito sa ating monthly bill is nasa 29 pesos na lang yung ating monthly electric bill. So ang pinapandar natin dito is yung mga heavy appliances katulad ng mga aircon, no. So meron tayong dalawang aircon dito mga idol. Parehas yun, non-inverter. Madalas yun ginagamit umaga, tanghali, tsaka gabi. Meron tayong induction cooker mga idol, automatic washing machine, ref, water pump na 0.5 horsepower. So yun yung mga ating mga heavy appliances. Sama na natin dyan yung rice cooker tsaka yung mga plancha, electric fan, no. So halos nagsasabay-sabay ng gumagana yan. So wala naman tayong naging problema. So yun nga, kapag nagawa ng maayos, na-install ng maayos ang isang solar setup is hindi talaga kayo magkakaproblema. So huwag kayong mag-alala mga idol pagka i-install na natin ito. Papakita ko sa inyo yung magiging performance ng ating DAE. So bagong model to, SG04. So yung gamit natin doon, yung existing na solar setup natin is SG05. Hindi, SG03 yung gamit natin, 5 kilowatt yon. So ito is 6 kilowatt yung ipapalit natin. So yun lang mga idol, no. Hoping bukas may i-install na natin to, may ikabit na natin. At ma-testing na natin si DAE na 6 kilowatt SG04. So bababa na natin si 5 kilowatt na SG03. Sasalpak na natin to.